Pag commission based ba ang staff nyo o tauhan nyo sa inyong salon, is required ba na libre yung food, pagkain, no? Tanghalian, almusal, or kailangan ba daw pag naka 60-40 commission ay kailangan stay in? Yo, what's up? Good morning mga salon owners. So kumusta kayo dyan? Time check natin ay 8:05 na ng morning, at ngayong araw na to meron tayong sasaguting isang katanungan tungkol sa commission base sa salon business, no? Sabi dito sa nag-post, meron kasi tayong grupo, no? Salon Business Owners PH. Pasok ka kung gusto nyong matuto sa pagpapatakbo ng salon business, at kung gusto nyong magbahagi ng iyong istorya, ng iyong kwento, tips o idea, or meron kang problema, pwede mong i-post dyan at mag-comment ka na rin sa iba, no? Sabi dito, required po ba na pag 60-40 commission base ay kailangan naka-stay in, or free ba yung allowance talaga nila, food, pagkain? Para sa akin, sa amin, no, dito sa Zell Salon, pang malakas ang salon ng Mindanao, syempre. Ayan, meron tayong 4 na branch at anniversary ngayong 28 November. So required ba na yung yung commission base? So sa amin, dito sa amin, as experience namin, tayong mga owner talaga, no, tayong mga owner talaga is mababait, napakabait natin sa umpisa. Ngayon, kwentuhan ko kayo kung paano ko paanong ginagawa ko sa aming salon last mga 6 years ago. Kasi meron akong experience na 9 years sa salon business. Dati talaga, no, doon pa kami sa ibang salon, sa ibang company. Naging part owner kami ng ibang company. Hirap na hirap kaming maka-hire ng tauhan. Hirap na hirap kaming makahanap ng staff. At sa panahong yan, problema talaga namin is yung benta. Yung benta sa salon. Ngayon, konektado yung dalawang yan. Staff, tsaka tauhan. Kasi etong mga etong mga tauhan natin sa salon, di ba? Naghahanap yan ng salon na siguradong kikita sila. So, kailangan nila yung kilalang salon, lalo na sa mga commission base. Ngayon, yung salon na yon na kinuha namin is hindi pa gaano ka kilala. So, malamang sa malamang, ang tingin ng mga staff doon, hindi ganun yan kalakas kumita, lalo na sa commission base. Kaya, ang gagawin nila, hihingi sila ng pabor, ng dagdag, ng additional, ng pribilehiyo. Tama ba? Tama ba yung words ko? Oo na. Yung iba, hihingi na pwede ba maging stay in o free boarding house, kasi para sure naman na meron silang pambayad sa boarding house, syempre, at meron silang food, pagkain, kakainin sa araw-araw kung mahina yung salon. So yan yung mga problema, kadalasang problema sa salon business, lalo sa commission base, kasi hihingi yan sila ng pabor. Ang problema dyan, no, pag mahina pa yung salon mo at commission base sila, hindi nila sigurado na sila ay kikita dyan sa salon mo. O, di ba? Syempre, ikaw naman susugol ka dyan? Malamang mataas ang tsansa, hindi rin. Di ba? So, ganyan sila mag-isip. Ganyan sila humingi ng mga pabor sa mga owner. At sa nakikita ko, naging nakasanayan na lang natin dito sa ating industriya na ganon, no? Pero dito sa Zell Salon, ang malakas ng salon ng Mindanao, noong 2021, nagbukas ako 2021, hindi na ako kumuha ng boarding house. Pero dumating sa time, no, may mga senaryo kasi, may mga instances kasi na kung tawagin na may staff kang nag-apply mula sa malayo. Halimbawa, yung branch namin dito sa Digos, may nag-apply mula ng Jensen. So, saan siya titira ngayon? So, may mga senaryo. At may isa kong kwento dyan tungkol sa staff na yan na kinuhanan ko ng boarding house
kasi galing siya ng Maynila. Okay, magkaibang senaryo. Kumuha ako ng boarding house dahil malayo sila. Pero yung mga staff dito, halimbawa dito sa Digos, may mga nag-apply dito, hindi na ako kumukuha ng boarding house doon, ng mga apartment doon para maging stay-in sila. Bakit? Dati dito na sila nakatira eh. So yung mga nag-a-apply sa akin sa malalayo, 'di ba? Sa malalayo is tinutulungan ko na pero hindi siya tulong na habang buhay, hindi siya tulong na habang buhay na free boarding house. Ang ginagawa ko diyan, pagbago sa amin, pumasok siya, malayo siya, bibigyan ko siya ng 1 to 2 months. 1 to 2 months. Pero mataas ang tsansa, hindi yun libre. Maaring, 50%. Gaya ng ginawa ko dati. Kumuha ako ng isang boarding house, isang apartment na merong tatlong kwarto. Tatlong kwarto. Ginawa ko yun para sa mga salon assistant na hindi pa kayang kumuha ng boarding house kasi mataas, di ba? So ngayon, ang ginawa ko, 3 kwarto. Halimbawa, ang rent namin dati is 6,000. Ngayon, hinati ko yun sa 2 parte. Hindi naman pwedeng kukunin ko yun lahat. Diba? Hindi nga ako mabait. Maging mabuti. Hinati ko yun ng 2 parte. Yung kalahati nun, ganun palang kalahati. Yung kalahati nun is ako yung nagbabayad. So sa 6,000, ako yung nagbabayad sa kalahati. So 3,000 yung binabayaran ko monthly. Ngayon, yung kalahating parte, ang nagbabayad nun, yung tumira doon, yung staff doon. 3 kwarto yon. Sa bawat kwarto, tig 1,000 sila. So, yan yung ginagawa ko. Pero, di pa tapos. Sa katagalan, no? Ang problema na dyan, dahil hinati ko nga yung bayarin, is ang hirap ng maningil. Kasi tayo yung nakakontrata doon sa owner ng boarding house, di ba? Tayo nakikipag-usap. Ma'am, ganito, pirma, magkano renta, ganito, 2 months advance, 1 month deposit, ako lahat sumalunon. So, 6,000, naging 18,000 yung una kong bigay. Okay, at least maayos lang. So, yun yung mga sinusolusyonan ko dati. Pero, habang tumatagal nga, di ba? Magkakaroon siya ng problema. Unang problema na dyan, yung mga nandun, yung mga staff mo nandun, magkakagulo, mag-aaway-away dahil hindi nagbayad si ganito, 3 kwarto, hindi nagbayad yung isa, at yung owner din ay magre-reklamo dahil hindi pa nagbayad. Nagbigay na ako ng 3,000, pero yung mga nandun is hindi pa nagbayad. So, mga senaryo na matagal na nangyari. At dahil dyan, tinanggal ko na syempre yung boarding house ko. Tinanggal ko na yon, no? Dahil sumakit na rin yung ulo ko, sumakit yung bawang ko. Pure tayo. Biro lang. Sumakit yung ulo ko syempre. Sumakit yung ulo ko doon sa sistemang yon, sa setupang yon. Kaya wala ng boarding house, wala ng apartment. Okay, balik tayo sa katanungan. Sabi ni ma'am dito na nagtanong, required ba yung boarding house at yung pagkain o yung stay-in? Hindi. Hindi yan requirements. At eto alam nyo ba, mga konting tips na lang to, bigay konting tips. Alam nyo ba na kahit na kayo ay nagbibigay ng boarding house, ng free foods, free stay-in, alam niyo bang hindi yan kasali sa DOLE? Na halimbawa ganito, yung pasahod mo is below minimum. Palagay natin ang minimum ay 500, yung pasahod mo is 200 per day. Tapos nilagay mo free naman sila ng tanghalian, free sila ng hapunan, stay-in naman sila. Alam mo bang hindi kasama yan sa DOLE? Hindi yan kasama. Kung magre-reklamo yung mga hinayupak na yan, yung mga yan, malilintikan ka pa din based on sa HR, no? May HR kasi tayo malupit. So para sa akin, eto lang
Hindi siya requirements, pero sisiguraduhin mo na yung mga staff mo, naka-commission base, is kumita. Kumita ng, hairstylist. Yung mga yan, kailangan above minimum yung kikitain nila. Kasi, paulit-ulit eh. Sorry. Kasi kung hindi mo yan gagawin, ang mangyayari dyan, mag-home service sila, or mag-absent sila, umalit ang kita nila dyan, or kukunin nila yung customer ng salon, susulutin nila at i-home service nila. So, malaking problema yon. At pag nangyari yon, tatanggalin mo yon. So, wala ka namang staff. Ang punto ko dito, mga owner, ang punto ko dito, sa commission base, kailangan kumita yung mga staff nyo. Kailangan kumita yan, syempre. Kasi pag hindi yan kumita, ano yung pinagagawa niya? Ano lang yung pinagagawa nila dyan sa salon mo? Di ba? So, ang mahalaga is kumita sila. Sa mga hairstylist, dapat kumita sila ng above minimum. Dahil naniniwala ako mga salon owners, na yung mga staff natin, ng mga tao natin, is aabusuhin ka lang naman nila kung magpapaabuso ka. Di ba? Kung maluwag ka, kung mabait ka, pero kung hindi naman, wala silang magagawa. Dahil dalawa lang klaseng tao sa mundo. Isang abusado at isang owner na nagpapaabuso. Kaya ako, hindi ako mabait. Mabuti ako. At magkaiba yun, syempre. At nga pala, kung gusto mo yung ganitong content sa mga salon owner, sa mga business owner, follow niya ako, Jeff Cinco. Dahil ituturo ko yung mga kalaman ko sa loob ng 9 years na experience pagpapatakbo ng salon business. Yan. At meron nga pala tayong grupo, Salon Business Owners PH. Pasok ka para maayos natin tong ating industriya. Dahil naniniwala ako, isa sa pinaniniwalaan ko, na kung magtulungan yung mga owner, mga salon owner magtulungan, maayos natin ang ating industriyang sinira na nila. Napaka problema na natin dito sa ating industriya. Price war, ginawang ukay-ukay yung salon business. Problema sa tauhan, ang daming masasakit sa ulo, di ba? Gusto mong tumulong, pasok ka sa ating grupo. At syempre meron din tayong exclusive group, di ba? Sa mga Discord naman yon for salon owner talaga. Dahil sa Facebook kasi hindi ko makikita kung owner talaga yun, hindi. Kasi tara, tulungan. Comment ka kung saan yung salon mo at anong problema mo rin sa mga ganyan commission base. Bye bye. Trabaho. Galingan natin.